Good day mga boss. So, ngayong video na to mga boss ay papakita ko sa inyo yung mga different types of Class D amplifier, no. So, as you can see mga boss, meron tayong 5 box dito. So, lahat po yan mga boss ay yung ating Class D amp. Meron tayong 502MT, yan ZK 502MT. Meron din tayong ZK 102, ito, yung mas upgraded sa 502. And then meron din tayong TB21 mga boss, no. So kung napansin niyo mga boss, wala tayong MT21 kasi meron ako noon, naka-order na ako dati kasi yun yung unang tinis ko mga boss, no, yung MT21. So isasali pa rin natin siya sa testing mga boss, no. Pero dito sa ating unboxing is itong 5 lang muna mga boss kasi ito yung bagong dating natin na Class D amp. So meron tayong TB21, HT21 at saka yung AS21. Yung AS21 mga boss, mas upgraded sa HT21 kasi mas mataas ang wattage nito. Tsaka yung IC na gamit niya is TPE 3152. Yung atin namang HT21 is TD8 mga boss, no. So yun mga boss, no. So unahin natin sa pag-unbox yung ating 502MT. 502MT mga boss, no. So kumbaga ito yung ating pinakaunang version sa ating Class D amplifier, yung pinakamababa niya mga boss na merong tone control. Kasi yung iba na Class D mga boss, meron din naman tayong mas mababa pa dito pero wala po siyang tone control. Unlike dito sa ZK502 mga boss, is meron na siyang tone control, no. Yung gamit na chip nito mga boss is CS8673E, katulad din sa ating MT21. At ang price nito mga boss, nabili ko siya sa Shopee sa halagang 319 pesos lang. Yan. So yung shipping mga boss is hindi included na. So yun mga boss, i-open natin. So premium din to mga boss, no, kasi yung ZK 502MT natin is meron din siyang plate katulad ng mga Class D na amplifier na binibili natin sa Shopee. Yan. So ito yung kanyang pinaka main amp mga boss, no, yung laman ng box niya, ito. Saka yung plate. Yan itong kanyang heatsink at saka knobs. Meron din siyang screwdriver na pinadala. Saka yung kanyang stand off mga boss, no, metal po yan. So ito yung ating ZK 502MT. So kung titingnan natin mga boss yung kanyang board, yes, ito po siya. Yun. So premium locks mga boss. So, tingnan natin yung kanyang IC is CS8673E. So maglalagay tayo ng heatsink mga boss. Meron naman siya pinadala dito. Yun. So sa knob niya, ito yung kanyang volume. Yan. Ito naman yung kanyang bass tsaka treble. Yan. So goods na mga boss, no. Yan, ZK502. So premium locks yan. Yan. So maganda yung pagka-build niya mga boss. So lalagay lang muna natin dito kasi meron pa tayong 4 na boxes na i-open. Yun. So tabi muna natin dyan. Next up naman natin is yung upgraded sa kanya ng konti mga boss, no. Kasi ito mga boss, stereo to. Yan. So isang IC lang yung gamit niya sa ZK502. Ngayon naman i-open natin yung ating ZK 1002T. Yan, 1002T po ito mga boss, no. So kung titingnan sa Shopee, yung nakalagay doon ZK 102T. Yan. So open natin mga boss. So same pa rin kasi yung binilan ko nito mga boss isang shop lang, no, yung spot and welder. Yan. So meron siyang knobs, screwdriver as usual. Ito yung kanyang board, tsaka yung kanyang plate nandito rin mga boss, no. Yan. Tsaka yung kanyang knobs. So meron siyang manual dito. Unlike doon sa 502 natin, wala siyang manual. So tabi muna natin to yung kanyang accessories. So punta tayo dito mga boss sa kanyang mainboard. Yan. So astig talaga itong mga Class D mga boss kasi magaganda yung pagkagawa nila ng amplifier na. Yan. So ito mga boss na may filter na siya. Yan. So unlike dito sa 502 natin. So ito mga boss yung 502 meron din siyang filter kasi maliliit lang yung kanyang mga inductors. Yan. Inductor po yan yung kulay gray. Yan. So dito naman mga boss sa 1002 is malalaki na yung kanyang inductor, no. Yan yun yung gamit niya. Yan. Tsaka yung IC nito mga boss is TPE 3116 dito na. Hindi na si 8673E. So ito yung kanyang filter mga boss, no. So bali 4 siya kasi stereo din. So wala pa tong sub mga boss kasi hindi po to 2.1. Yan. So mas upgraded lang to ng konti dito sa ating 502. Yan. So yung board niya mga boss, malaki yung diferensya, no. So mas malaki to kaysa dito. So same lang siya mga boss, yung control niya is bass and treble din. Yan. Pero yung IC na ginamit ito is mataas yung wattage kaysa doon sa ating ZK502. So silipin natin yung kanyang IC mga boss, no. Check natin.
Yung IC nito mga boss is TPE 3116 dito. Yan. So, yan mga boss. Oh. So magkaiba dito sa ating 502 kasi yung 502 natin is ano to, H673E. Yan. So ito po yung ating ZK 1002T. So yan mga boss, no. So yun na mga boss, no. So punta naman tayo sa ating next na LAN box, yung ating TB21. So lalaktawan natin yung MT21 mga boss kasi meron na ako nun. So yung MT21 mga boss, bigyan ko lang din kayo ng idea. Yung gamit na IC niya doon is CS H673E. At saka ano na siya, meron na siyang subwoofer out. Yan, 2.1 kasi yun mga boss. Yung upgraded naman ng MT21 is yung ating TB21. So ito siya mga boss, no. TB21 2.1. So meron itong sub out mga boss. So open lang natin. So same pa rin dito ng kanyang mga knobs, screw, saka yung plate niya mga boss nandun sa ilalim. So wala siyang manual. So okay lang din yan mga boss kasi hindi naman natin kailangan ng manual kasi madali lang naman i-operate yung ating Class D amp. So ayan. So dito mga boss, makikita na natin na meron na siyang sub out. So dito sa kanyang output sa speaker, meron na siyang subwoofer out, saka left and right. Yan. Supply niya mga boss 12 to 24. So same lang din sa dalawa. Kakayanin niya yung 24 volts mga boss, no. So dito sa ating TB21 is mas upgraded na to kasi sa ating MT21 mga boss. Meron akong MT21 na board, pagpakita ko sa inyo mga boss, no. Ito mga boss yung ating MT21. Ito naman yung ating TB21. So di ko na lang sinali ito sa pag-unbox kasi nakabili na ako nito matagal ng mga boss, no. So malaki yung diferensya niya mga boss. Yan. Yung size niya, maliit lang tong MT21 kaysa TB21. Pero same sila mga boss, meron silang subwoofer out. Yun nga lang, yung IC nito is H673E. Ito naman is TPE 3116 dito. So silipin natin mamaya mga boss, no. Tatanggalin natin. At saka ito mga boss, naka-filter na rin yung kanyang output. Yan. Malalaki yung kanyang inductor na gamit, no. Unlike dito sa ating MT21, naka-filter din to mga boss pero maliliit yung kanyang inductor. Yan. So dito mga boss, makikita din natin na malaki yung kanyang heatsink, no. Yan. So silipin natin yung kanyang IC kasi yung sabi doon sa description yung IC na gamit ito is TPE 3116 dito. So, check natin kung 3116 dito nga ba talaga ito mga boss. Yun. So itong klaseng IC naman talaga mga boss is 3116 dito to. So wala siyang katulad mga boss. Yan yung ating TB21. So nandito na yung volume ng ating subwoofer out. Yan. Frequency adjust dito din. Tsaka treble and bass for left and right channel. So same dito sa ating MT21 mga boss. Yan. So sa palagay ko yung ginamit na processor nito mga boss is pareho lang dito sa ating MT21. Yan. So punta naman tayo mga boss sa ating HT21. Ito naman mga boss yung ating HT21. So yan mga boss, mas mataas na yung wattage nito kasi doon sa ating TB21. So nag-upgrade tayo mga boss, no, from ZK502 102 MT21 TB21 at ngayon dito na tayo sa HT21. So ayan mga boss, yung laman ng HT21 mga boss is same pa rin. Siyang mga knobs saka yung ating pinaka mainboard dito mga boss. So skip na natin yung kanyang mga accessories na dala. So punta agad tayo dito sa kanyang mainboard. So yun mga boss, no, malaki na yung ating ST21. So yung front panel niya is meron din siyang USB in. Yun, unlike dun sa TB21 natin is wala pa siyang USB. At saka yung heatsink niya mga boss malaki na. Tapos meron na siyang cooling fan. Kasi mataas na yung wattage nito mga boss. Yung wattage nito is maabot na sa 160 watts yung kanyang left and right. Tsaka 220 naman yung kanyang sub. Yan, yung ating TB21, yung wattage niya is 50 watts left and right at saka 100 watts yung kanyang subwoofer. So dito naman sa ating HT21 is mataas na siya mga boss, no. Yung gamit na IC nito mga boss is TDE 749-8E. Yan, so mas mataas yung kanyang wattage, no. Sa supply naman ito mga boss, kailangan natin siyang supplyan ng 18 volts to 36 volts. Yung pinaka-max niya is 36. Yun. So pwede tayo gumamit ng 24 o kaya 30 volts mga boss, no. So yung kanyang adjust mga knob mga boss is nandito na rin yun. So
Same lang. Yung kanyang volume, meron siyang switch. Yung left and right niya, bass and treble. Tsaka yung sa ating sub, frequency adjust, tsaka volume. So dito mga boss, meron siyang dial wheel. Yan. Pwede tayong next, tsaka previous. Yan. Yung filter niya mga boss is malalaki na din. Unlike dun sa ating TB21 na naka-ano siya, naka-ferrite siya. Yan. Naka-cover yung coil niya. Dito is nakalabas yung coil niya. Yan. Yung capacitor na gamit niya is THT na din, through hole. Yan. So malalaki to mga boss, no? Yan. So dalawa na din yung kanyang capacitor. Yung kanyang filter capacitor. Ito mga boss, yung klaseng na capacitor na to is high frequency. Yan. Yung kulay green na capacitor mga boss, no? Yung Bluetooth niya is nandito. Yan. So same pa rin, meron siyang audio auxiliary input. Yan. So same pa rin mga boss, tingnan natin yung kanyang IC. Kung TDA nga ba to. Yan. Check natin. Yung kanyang IC na gamit. Yun. So TDA nga ba to mga boss, no? TDE 7498A. So, actually mga boss, naka-unbox na ako nito. Naka-review na din ako dati. So, marami na akong video. Check nyo lang sa channel ko mga boss, no? Yun. Yung kanyang chip. Yun mga boss, yung ating HT21, no? So, malaki na yung board niya. Meron na siyang cooling fan. Tsaka, yung gamit na IC niya is pataas na din yung wattage, no? So, sa board mga boss, maliit tong TB21. So, malaki yung differences niya dito. So, dako naman tayo mga boss sa ating ES21. Yung mas mataas pa kaysa HT21. Yan. So, tabi muna natin si HT. So, punta tayo kay ES21. YS ES21. So, ito siya mga boss, no? Yun. So, same pa rin. Yung kanyang mga accessories nandito. Yung kanyang plate, yung kanyang knobs, yung kanyang stand-off. So, yung pinaka main part natin is yung kanyang mainboard. Yun. So, ito na mga boss ng ating AS21. So, mas mataas tong wattage nito mga boss kaysa HT21. Kasi yung ating HT21 is meron lang siyang 160 watts times 2 at saka 220 watts na sub. Sa YAS21 naman mga boss, meron siyang 220 watts at saka 350 watts na sub out. Yun. So, yan siya mga boss. Malakas na siya. Tapos, yung kanyang filter mga boss is marami na. Unlike dito sa ating HT21. No? So, 6 lang yung kanyang inductor. Dito naman is 8 na mga boss. Yan, 8 pieces. Tsaka 6 pieces yung kanyang capacitor. Yan. So, THT na rin gamit niya mga boss. No? So, yung supply nito mga boss is save lang dito sa ating HT21. No? So, 18 to 38 volts. So, yung sagad niya is 38 volts. So, mapapayo ko sa inyo mga boss, supply nyo lang siya ng 36 volts. Yan. So 12 volts naman tumutunog siya pero kulang mga boss kasi mas mababa na yung 12 volts. Mas maganda 24 volts pataas. Yun. Yun yung kanyang look mga boss, no. So magkaiba na to mga boss yung sa ating HT21 kasi yun dito yung panel niya sa harap is iba na. So yung HT21 natin meron siyang dial wheel at saka USB. Dito naman sa AS21 is wala siya mga boss, no. Yung USB niya is makikita dito sa likod. Yan. Tsaka yung kanyang knobs dito mga boss is iba na. Ito is infinite na to. Yan. Infinite po yan. Tsaka meron siyang push. Pwede natin siyang, may function yung kanyang push mga boss, no. Yan. Pwede natin siyang i-push. Yan. So ito yung kanyang main volume. Dito naman sa HT21, yung volume niya is nandito din. Meron siyang switch. Dito naman mga boss is infinite po to. Pero hanggang 30 lang siguro to kung merong display, no. Yan. So, same pa rin dito sa ating knobs. Meron tayong bass and treble, left and right, tsaka frequency volume para sa ating sub out. Yan. So, yung IC nito mga boss, gamit niya is TPE 3255. Yan. So, tingnan natin kung pareha ba dun sa HT21 kasi yung HT21 mga boss is ano siya, TDE. So let's check. Ayun. So ito yung kanyang chip mga boss, no. Yan. TPE 3255. Yan. So yung cover ng heatsink niya is
meron siyang high temp adhesive na. Yan. So magkaiba doon sa ating HT21. Yan mga boss. Sinakalimutan ko yung price nito mga boss. Nabili ko to sa Shopee din, no? Sa halagang 1299. Yung HT21 is 903 na lang. So bumaba siya ng konti mga boss kasi meron siyang upgrade dito. So by the way mga boss, yung HT21 natin is dalawang klase to. Yung Woshi Audio at saka Ziki. Yung Woshi Audio mas mahal yun mga boss kasi sabi nila original din. Original daw yun. So hindi natin alam kung orig ba talaga yun o same lang na China. So ito mas mura kaysa Woshi Audio. Kasi yung Woshi Audio mga boss, yung IC na gamit nun is TPE din. Yan. So meron tayong TPE dito na 3255. Ito yung ating AS21. O yung kanyang looks, no? Yung harapan niya mga boss is meron ng naka-print. Yan, yung labels niya. Iyon. So abangan nyo lang mga boss yung testing natin ito sa ating mga iba't ibang class D amplifier, no? So ulitin ko, meron tayong 502. Yan, Ziki 502. Yung volume niya mga boss is bass and treble yang. Price nito is 319 sa Shopee. Yan. Ito naman mga boss, yung ating Ziki 1002. Yan. Yung same pa rin, hindi siya 2.1, bass and treble lang yung kanyang control. Yung price naman niya mga boss is 419. Malagay ko na lang sa description yung link kung saan ako bumili nito mga boss, no. So yung ating MT21 mga boss, yan. So ang price nito nasa 400 plus mga boss. Hindi ko na na-check kung 400 pa rin ba. Yan. So dito naman tayo sa ating TB21. Yan. So ito mga boss is meron na tong sub out. 2.1 na to. Yan. Yung price nito mga boss, TB21 is 539. So next natin, yung ating HT21. Yan. Yung price nito mga boss is nasa 903 lang. So naka-sale siya mga boss sa Shopee. Yan. Sa atin namang AS21, yung price nito is 1,299. Yan. So lahat po yan mga boss, hindi kasama yung shipping niya. So yun mga boss, yung ating iba't ibang klaseng na class D amp. Yan. So kung mahilig kayo mag-DIY ng mga Bluetooth speaker, is recommended ko mga boss itong mga klaseng amplifier yung gamitin nyo. Kasi maliliit lang siya pero malalakas at saka hindi siya mataas yung kain sa battery. Yan. So pili lang kayo mga boss kung alin yung gusto dyan. So kung maliit ang build lang, pwede itong 5 auto, 1 auto, o kaya TB21, MT21. So pag malakasan ng mga boss, ito yung gamitin nyo. YAS21 at saka HT21. Yan. So yun mga boss, see you sa next video, no, sa testing natin ito. So tetest natin to isa-isa mga boss. So yun lang mga boss, no. So see you na next video.